Hello guys, good morning naman rito at good evening dyan. At eto guys meron lang tayong papanoorin, okay? At eto report ng bilyonaryo patungkol dito kay Chupetra. Ay naku po Rudy! Habang dumadaan ang mga araw, palinaw ng palinaw na itong si Chupetra ay mukhang matutuluyan. Matutuluyan na makulong. Matutuluyan na na talagang masampahan ng kaso At eto kasi ayon sa balitang ito talagang ang ombudsman ay gumagalaw na at nasa fact finding na nga So, kambing na. Chupetra, tsaka Pia Madamdamin good luck sa inyo. Pero shoutout muna kay Pia Madamdamin kasi syempre Pia Madamdamin baka magtampo ka na naman. Ito kukumustahin na kita. Kumusta ka naman? Eto guys, bago pa tayo kung saan mapunta ito pag-usapan na natin without any further ado let's start to watch, then after that tsaka lang natin panoorin muna natin ang buo, then let's anong tawag dito, scrutinize o himay-himay natin ang mga detalye. Okay, let's go! Nakatakda ng magsagawa ng isang fact-finding investigation ang Office of the Ombudsman sa mga umano'y maanomalyang flood control project sa Taguig City. Yan ang kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa Billionaire News Channel kasunod ng mga investigasyon ng opisina ni Senator Panfilo Lacson. Kabilang daw sa mga posibleng imbestigahan ang sinasabing illegal reclamation activities sa baluarte ng mga Cayetano. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Ito ang itsura ng Laguna Lakeshore area sa C6 portion ng Taguig City noong 2018. Ito noong 2020, 2022 at 2025. Base sa satellite imaging, kapansin-pansin ang biglaang paglaki at pagdami ng umano'y reclaimed areas o yung mga lugar na tinambakan ng lupa sa paligid ng lawa. Ang coordinates ng mga ito, swak sa mga flood control projects sa lugar base sa DPWH documents na nakuha ng Billionaire News Channel. Karamihan ng mga proyektong ito nakatala bilang slope protection at flood mitigation structures na ipinagawa noong 2021, 2023 at 2025. Packages 1 to 9 ito ng proyektong construction of slope protection including site development along Laguna Lakeshore. Ang halaga ng bawat package naglalaro sa 91.4 to 91.6 million pesos each para sa packages 1 to 5, 71.7 million pesos each para sa packages 6 to 8 at 94.5 million pesos naman para sa package 9. Pero ng personal na puntahan ng Billionaire News Channel ang project sites, ito ang tumambad sa amin. Dito sa kinatatayuan ko ngayon, kung makikita niyo itong malawak na lupain na ito ay parte ng di umano ay illegally reclaimed areas sa C6 portion ng Laguna Lakeshore area dito sa may Taguig City. Kung makikita niyo, malawak na lupain siya, itinambak na lupa doon sa may gilid ng lawa, pero nakaregister ito sa DPWH bilang isang flood control project. Sa isang pahayag ngayong araw, sinabi ni Senator Panfilo Lacson na nakatakda na magsagawa ng isang fact-finding investigation ng Ombudsman kaugnay ng mga naturang proyekto. Kabilang ang iba pang alleged ghost at anomalous projects sa Taguig City na aabot umano sa mahigit 30. Maghahain daw ng sabpi ng Ombudsman sa DPWH at ilang private witnesses oras na ma-turn over na ng opisina ni Senator Lacson ang iba pang mga ebidensya at affidavits. Bagay na kinumpirma naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa BNC. Dagdag ni Lacson, nakatakda ring maghain ng cease and desist order ang DPWH sa iba pang slope protection and flood mitigation projects sa Taguig. Sa isang Facebook Live noong nakaraang linggo, dinipensahan ni Cayetano ang mga flood control projects sa kahabaan ng C6 sa Taguig City. Ang purpose po is to protect the lake. Ang purpose po ay ma-enjoy ng tao. Ang purpose po ay hindi malagyan ng informal settlers at hindi po magkaroon po ng mga, or kung hindi man informal settlers, hindi magkaroon ng mga sindikato na kakamkamin ang mga lupa dyan at gagawing private. Ang purpose ay tulungan ng LLDA na protektahan ng lake. Ayon kay Lacson, pinoproseso na ang possible forfeiture
ng illegally reclaimed areas na walang permit mula sa Philippine Reclamation Authority. Noong Hulyo, naglabas din ng pahayag ang PRA at sinabing walang approved reclamation activities sa paligid ng Laguna Lake. Kaya lahat daw ng reclamation operations dito ay maituturing na illegal at unauthorized. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Yun! Naku po, Rudy! So yan ha, so ihimay-himayin natin ha, mukha talagang may tulog dito si may tulog dito si Chupetra ha. Palagay ko alumpihit na talaga ang puwit nito at kinakabahan na. Talagang hindi lang may tulog, talagang malaki ang tulog niya rito. Diba? Okay guys, maliwanag na ito ay illegal, pero ang pinakamaganda rito guys ang puntuhin na lang natin, ang pag-usapan natin ay itong pagsasalita nitong si Chupetra, no? Yung kanyang mga sinabi. Sapagkat maliwanag na ang ombudsman ay gumagalaw na, ang ombudsman ay nasa fact-finding na, so ibig sabihin na neto nangangalap na ng mga ebidensya, at base sa mga dokumento pang makukuha, it's either mapabilis or madelay lang ng konti dahil nga syempre pupuliduhin ni Ombudsman yan ha. Ombudsman Boying, again ha, syempre matik na yan ha. Galingan mo uli, bagamat marami ka pang utang sa amin ha. Si Sabit Sipon, yung flood control niya, ipapaalala ko lang. Ayun, giba ha. So kailangan mo imbestigahan. Si Sabit Sipon at hindi lang yan diyan kay kay Chupetra at kay Pia Madamdamin. Pati nga pala si Papa, ito lang naman saibit lang siningit ko lang. Papaalala ko rin yung mag-inang solar. So alam ko na sa fact-finding na kayo at ang NBI inaayos na rin nila yung mga isasampang kaso rito, tsaka ito si Jing Paras ha. So syempre isa pang siraulo yan. So talagang dapat yung mga yan ay mademanda. So Ombudsman! Bekene me. Anyway, sige yun guys. So alam na natin ang mga kalokohang ito ni Chupetra at ang ating himayin ay ang kanyang mga palusot. No? Sapagkat sigurado na tayo na ito ay nasa ombudsman na, pina-fact-finding na, at pag nakompleto na mga ebidensya, isasampa na ito sa Sandigang Bayan. So, mahina talaga rito ang plunder na kaso. So, ang Pangulong PBBM, meron pang almost 2 years, no? Kulang-kulang 2 taon pa. So, palagay ko naman sa 2 taon na yon si Chupetra ay nakakulong. Wala na siyang magagawa dyan, pati si Inday Sayad. So, palagay ko, mangungulungan talaga ang mga to. No? Anyway, sige, let's go. Pakinggan natin ang mga sinabi ni Chupetra at ating himayin. Okay. DPWH sa iba pang slope protection and flood mitigation projects sa Taguig. Sa isang Facebook Live noong nakarang linggo, dinipensahan ni Cayetano ang mga flood control projects sa kahabaan ng C6 sa Taguig City. Okay. Ang purpose po is to protect the lake. Ang purpose po ay ma-enjoy ng tao. Wait. Ang purpose po ay protect the lake. O di ba ang bobo lang? Paano mo po protektahan ang lake? Kung di ka pala naman bobo, inabuso mo nga. Isipin mo, guys, eto maliwanag ang pagre-reclaim nung lake ay pag-abuso sa lake. Bakit? Pinaliliit dito yung sukat nung lake. So ibig sabihin ginambala nitong si Chupetrang ito na hinayupak na ito yung natural system nung lake Di ba yung normal na buhay nung lake? Isipin mong bawasan mo para bang sa katawan ng tao, isipin mong putulan mo ng isang daliri. Bakit? Anong ginawa mo? Kasi pinaliit mo, nilagyan mo ng lupa. Yung dapat na sukat niya, nilagyan mo ng lupang hinayupa ka. Di ba? So, paano mong poproteksyonan? Kung nilagyan mo nga ng lupa, so ibig sabihin, pinaliit mo yung lawa. Mababaw na nga yung lawa, pinaliit mo pa. So ibig sabihin, pagliit ng lupa, pagkonti ng capacity ng tubig na kaya niyang dalhin. Di ba ga?
Tapos sasabihin mo, protection na hinayupa ka. Senador ka pa naman. Oy, mga taga Ateneo, oh. Yung abogado yung bobo. Naawa tuloy ako dun sa mga atinista. Nadamay, no? Nadamay sa kabubuan nitong hinayupak na ito, no? Oh, mga atinista, oh, yung kasamahan nyo, oh. Kasamahan nyo, isipin nyo, hindi bobo mga taga-atinista, ang atinista, pero ito, bobo talaga to. Sigurado ito si Chupetra, bobo talaga to. Nagpapalusot pa no, na pag-aahalatan takot. Papalusot ka pa, ha? Protection daw. Hinayupak na Ang yan. purpose po ay hindi malagyan ng informal settlers at Tanga! Eh di lalo nang malalagyan ng informal settler siya kasi nagtayo ka, naglagay ka ng lupa dyan, so nagkaroon sila ng opportunity na mas may matayuan ng bahay. Kasi nilagyan mo ng lupa, eh kung yan ay dati tubig, madaling ma-monitor yan dahil kung magtatayo sila ng mga bahay dun sa may tubig na yun, di para silang mga badyaw. Madaling ma-monitor, madaling matanggal. Eh tinayon mo pa, nilagyan mo ng lupa, ang lawak-lawak, ang laki-laki. Ngayon, sasabihin mo, para iwasan, anong purpose? Walang logic, no? Eh kayo guys, anong logic? Anong logic na lalagyan mo ng lupa para para wag tayuan ng informal settlers? Eh di ba pag nilagyan mo nga ng lupa, lalong pwedeng pagtayuan ng informal settlers? Papalusot ka pang ninayupa ka, oh. So, 2 punto na yan, ha? O, unang-una, sinira mo ang kalikasan. Ang pangalawa, yan kumbaga ikaw ay nagyayaya ka pa. Nagyayaya ka pa lalong magtayo dyan ng mga informal settlers na alam mo naman pag may informal settlers, bababuyin niya ng kalikasan. Yan nga mga nagiging dahilan ng pagkapangit ng ating mga ilog at pagtatapon ng mga basura, di ba? Lalo tigit sa lahat, syempre, hindi mo palalayasin ng informal settlers dyan kung sakali kasi didilis yun. Siyempre, basta tanong mo lang, informal settlers ka, opo. Sinong presidente mo? Inday Sayad po. O, matik na, sige, diyan ka muna. O, di ba? Matik na yan, sira ulo ka hindi po magkaroon po ng mga, or kung hindi man informal settlers, hindi magkaroon ng mga sindikato na kami Sindikato raw na kakam kami ng mga lupa dyan at gagawin Tanga! private. Ang Kita mo? Kung hindi mo nilagyan ng ganyan yan, hindi mo ginawa ng reclamation yan, na ang nakalagay sa dokumento ay flood control, hindi naman reclamation, ang nakalagay sa dokumento, kundi flood control, kung hindi mo nilagyan yan, tatanga-tanga ka. Eh di lalo sila nga, yung mga ngamkam, di lalong nagkaroon ng pagkakataong kamkamin yan. Bakit? Yan maliwanag na lupa na yan, lupang walang titulo. Buti na nga lang at i-restitute ng government. Kukunin yan dahil mukhang ang plano mo ibenta. Mukhang ang plano mo ibenta sa mga private institution or sa mga businessman At baka gusto mong gawing resort. Kung ano man ang plano mong hinayupa ka, nabulilyaso lang. Buti na lang kukunin ng gobyerno ngayon. Dahil wala na, nandyan na yan Pero illegal, sabi nga ng bilyonaryo, ang nasa dokumento, flood control. Hindi naman ang nasa dokumento ay reclamation, kundi flood control. May flood control bang reclamation na hinayupa ka? Tapos sasabihin mo para hindi tayo ng mga sindikato. Di lalo mo nga silang binigyan ng pagkakataon. Lalo mo pang, kumbaga, para bang nagyayaya ka na, ito, puntahan nyo, ito mga bagong lupa, di ba? Sira ulo ang putik. purpose ay tulungan ng LLDA na Tutulungan pa ang LLDA, Sa mga hindi po nakakaalam sa LLDA, ito po yung Laguna Lake Development Authority, Sila po yung nangangasiwa pagdating even sa buong kamay nilaan sa lahat ng mga tubig o mga tubig ng mga wastewater na pumapasok sa Laguna de Bay. Sila po ang nangangasiwa niyan, LLDA. So meron silang tinitingnan nila yung waterways treatment ng bawat establishments Meron dyan sa Maynila, alam ko yan dahil nung nasa KFC pa kami kasama sa ino-audit namin yan.
wastewater para yung release kailangan malinis. Yung pupunta sa Manila Bay, medyo kumbaga pasado na dun sa numbers of bacteria. Okay? So, yun, ang Laguna LLDA. Pero anong tutulungan mo ang LLDA na hinayupa ka? Pinaliit mo nga yung sapa. Binawasan mo nga yung sukat ng sapa. Binawasan mo yung sukat ng lake sa paglalagay mo ng reclamation. Magpapalusot ka lang, bobo ka pa. Tinagurian ka senador, bobo ka. Ang palusot mo, sablay. Hinayupak na to. Protektahan ng lake. Ayon kay Lacson, Yun, protektahan daw ang lake. pinoproseso na ang possible forfeiture ng illegally reclaimed areas na walang permit mula sa Philippine Reclamation Yun, forfeit pala, forfeiture. Hindi pala restitution. Restitution kasi ibabalik mo, no? Pero pwede rin naman siguro. Pero pinakatama na forfeiture yun. Ifo-forfeit. Teka lang, government to government. Ibig sabihin ba kung ifo-forfeit, na-privatize na ba to? Yun ang mga yun yung mga question ha. Kasi kung ifo-forfeit, na-privatize na. Ibig sabihin na ibenta na sa isang private private company or private person. Bakit ifo-forfeit? Ifo-forfeit ng national government from local government. Parang gano'n, pwede rin. Tingnan natin, pero hindi na yun ang mahalaga. Mahalaga sa akin dito, guys, itong kagaguhan na ito ni Antipetra. Itong kagaguhan ni Chupetra, no? So, eto guys, maliwanag na maliwanag. So, Chupetra, pwede ba pag gagawa ka ng palusot sa susunod, galing-galingan mo naman. Sablay na sablay naman yung palusot mo eh. Isipin mong katangahan yung palusot mo. Sasabihin mo, tumutulong ka sa LDA. Sasabihin mo, poprotektahan mo yung sapa. Sasabihin mo, para maiwasan ng mga informal settlers, puro kagaguhan eh. Diba? Ang ginawa mo, reclamation di naglagay ka ng panibagong lupa, nagbigay ka ng oportunidad sa mga private na mga businessman, mga mayaman na yan, mga swapang sa lupain na maibenta mo ang mga yan. Pangalawa, di binigyan mo ng pagkakataon kung sakali lalo ang mga squatter. At ang pangatlo, di sinira mo ang lake. Binawasan mo ang sukat ng lake. Binawasan mo ang capacity nito na mag-carry ng tubig o tumanggap ng tubig mula sa mga baha, ganyan. Ang tanga mo, di dapat ang ginawa mo talaga kung flood control, i-drenaging mo yan, hindi yung nagdagdag ka ng lupa. Bobo! Di ba? Nakakagigil to si Chupet. Nanggigigil ako sa katangahan nito, no? Magpapalusot rin lang, sablay pa eh. Di ba? So, yun lang muna. Sablay na sablay to si Chupetrang hinayupak na ito sa mga bobong didilis dyan na kagaya nitong si Chupetra, ha? Manatili kayo mga bobo at may sayad. Pare-pareho na. Sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!